Hello, Sir Parts online subscribers. Nandito po tayo ngayon. Tingnan natin ang laro ni GM Grandmaster Joey. Nagkampiyon po siya sa 24th Timmy Bugbugan Blues. Organized ito sa Timmy Chess Group. 12 rounds, 5 plus 0 blitz rated. Last December 24, 2020. So, nag-champion ang ating kaibigang si GM Joey. Second place din ang ating always na nakasama sa tournament, si Freddy Talabok 24. At nag-third place si International Master Super Gilo 12. Tapos, recognize natin yung mga nasa top 10. Fourth place, Karamia. Fifth place, Leonard Libongko. Sixth place, Jordan. Tupas, thank you. Seventh place, Jomel Narsabal ng Dipolog. Eighth place, National Master Jill Batch. Ninth place, Kevin Mirano. At 10th place, Leonardo Navarro. Hindi po tayo nakasali sa tournament nito. Kita lang natin ngayon. Okay, so tingnan natin ang mga laro ni GM Joey. So, round 1. Kalaban niya si Marlon Lumberio. Mataas din ang rating, 2,145. Si GM Joey, 2,611. First game, black timed out. Swerte, no? Pag join kasi niyan, tapos hindi nakapunta on time, yun, maubos ang oras, nanalo. So, easy win sa round 1 ni GM Joey. Round 2. Tingnan natin ang round 2. 79 players po ang sumali. Kalaban niya si National Master Mustang. Hindi din nakaabot. Ang ganda sana kung nagkalaro ito. National Master kontra ng Grandmaster versus National Master. Tignan natin ang light para mas klaro tayo. Okay, so dalawang panalo straight, walang kalaban. Third round, of course, may kalaban na siguro ito. Okay. Third round. Ito ang third round. Puti si GM Joey. Kalaban niya si Benitez Tisios. Malakas din ang rating, 2,250. So, 8 move lang. Nag-resign na ang kalaban. Tingnan natin kung bakit. Sicilian. Then, in-attack ang center. Yun. Nag-pre-move. Nag-pre-move sa bishop. Di nakain. So, check. Tapos, ubos. Ubos, nag-resign ang kalaban. So, yun po. Napakadaling panalo ni GM Joey. Tapos, punta tayo sa fourth round. Fourth round. Kalaban niya si Jordan Tupas. Si Jordan Tupas ay malaki din ang rating, 2,255. Tapos, okay, black si Jim Joey. Rotate, flip natin muna ang board. Yan, ready na tayo. So, my two pawns
Si GM Joey na connected, yung isa, yung kalaban niya, hindi. Medyo develop na yung kalaban. Control niya yung C file. Ginawa ni GM Joey yung E file. Yun. Di nakita ang rook. Ayan, simplify na. Gumawa ng battery sa E-file. Kinontrol ang diagonal ng A2 to G8 na diagonal na posibleng maging atake ng puti. So, yun. Kinain ang pawn. Bumalik. Binlock yung pass pawn sa D4. Kinain yung knight. Hindi siya nag-draw kasi nakapunta pa sa nakapunta sa F. Check dyan, cover ng queen. Kain. Ba't kinakain? Kasi yung oras, wala na yung oras. Kinakain na lang. Kinakain ng queen. Sarap. So, nanalo sa 4th round. So, punta tayo sa 5th round. Kalaban niya si Freddy Talabok 24 na nag-2nd place. So, si GM Joey ay puti. Against Freddy Talabok 24. Kinontrol kaagad yung D, E5. Iwas. Sinulungan yung E4 na pawn. Dinagdagan mga depensa. May activity dyan sa C-file. Yan. Ilagyan na ng knight. So, naging passive yung bishop sa itim na puti. Tapos, may attack doon sa E7 via bishop at saka rook. So, yun, kinain. Kasi, yun. Nakain ang pawn. Nakain ulit. Ubos. Ubos ang dalawang pawn. Ito bishop na. Ayaw. Nilagay sa D4 ang bishop to cover more space to protect the king on that diagonal. So, sinira na. Okay, may inatake. So, nag-queen to queen. Ba't di kinain lang yun? Ba't di kinain yung queen tapos pagkakain? May mate. Kaya kinain. Yun, may check. Tapos, may check sa pawn. May check sa bishop. Yun. Nag-resign kasi the only defense is rook G5 pin. Pagkatapos ng pin na yan, ipupush ang H4, kuha ang rook. So yun, nanalo si GM Joey versus Freddy Talabok 24 na nag-second dito sa tournament na to. So, proceed tayo.
move natin para makita natin. Okay. So next, tabla, nakatabla. Naglaban sila si IM Super Gilo. Tingnan natin ang laro. I think this is an agreed draw kasi magkaibigan. Yan yun, no? Pag magkaibigan, itatabla na lang. Yun, may push po. Tapos, draw na. Draw na. Pagkaibigan kayo, pwede siya i-draw para kayo ay makapunta doon kapwa sa top place. So yun, nagtabla. Nagtabla si JM Joy at si International Master Super Gilo. So punta tayo sa next round. Kaisa-isang talo ni JM Joy. Ito, tingnan natin. Courtesy of, sino to? Karamiya. So tingnan natin ang laro. Si GM Joey dito ay itim. So flip natin. Okay, so Caro-Kann defense ang ginamit. So maganda daw doon ay Queen takes Queen para di makakasal ang kalaban. Yun, kinain pala yung pawn. So every move nila may story behind, no? Dapat pagka-move, ma-develop. Yan dapat daw doon is knight. Doon. Okay, so saan? Bumalik. Kinain. Mag-castle sa advice ng computer, dapat mag-castle doon sa queen side kasi defended na directly yung knight. Yun yung sabi. So, kung sakaling nag-castle yan, anong mangyari? So, anong analysis ng computer? So, according to the computer, ano ba ang rating dito? Ano ba ang analysis ng computer? Siguro, si GM Joy, natakot dito sa possible move na yung knight dito nga, may tira sa knight tapos magiging passive, no? So kung kaya't ang nangyari sa laro, nagkasalang, inatake nga. Okay, sinuportaran. May attack. Makain ang pawn. Tapos may atake ulit. Inatake ang rook. Wow. Ang ganda. Ganda ng laro. Inatake ang bishop. Yun. May check. Nakain. So, nilagyan ang dalawang rook. Inatake, nag-rook to rook. So, yun. Na-check. Kinain ang pawn. Natake ang rook doon. Naportaran. Yun, may fork. Hindi nakita. Yun lang, no? Kanina, it's plus 3.5. Pero pagka ganon, okay, may fork.
So, fork. So, yun, sinuportaran yung umalis mo na yung night doon. Aking sa C2 dahil para makuha yung square na D3 na posibleng maka-fork sa kanya sa night. So yun. So pa-queen din. Yan, queen. Look ko. Check. Katakot. Actually, it's according to the computer, it's a draw. Si GM Joey ay may 1 minute, tapos yung kalaban ay may 23 seconds. Balikan natin dito, yung forma dito. Yan. Sabi ay kailangang kainin. So pagkainin ito, anong mangyari? Tabla daw. Kakainin. Tapos mag-push na ng pawn dito. Mag-queen. Yun, na queen. Tapos push pawn lang dito. Tapos sabi ng computer, dito na yung maganda na tira. Tapos queen. Queen. So balikan natin ang laro. Saan ba yun? Sorry. Maganda yung laban, no? Siraan talaga ng kampo. Ako dito, gusto ko nice na tira. Panalo na talaga daw yung white dito. Dito lang, ang king. Tapos, dyan lang daw ilagay yung king. Panalo na, plus 10 na. So, ginawa ng team, ginanon. Yan, yun, sana dito daw. Mas maganda daw dito. So, nag-move. Yun. So, ito na move. Mali ito. Dapat dito. Para hindi pa makapakwin doon. Dito yung best move. Kasi kainin lang yung pag-aalis yung king doon. May check dito sa H4. So, yan. Bad move. Panalo na sana. Tapos, naging lamang ang itim. Negative 0.1. Yung na-check. Negative, na? 12.2. So, may mate. Pag makapunta ang, king dyan, dito. Pag makapunta ang king dito, may threat mate dito sa D1. Checkmate. So, kaya sabi ng computer, pag nailagay doon, dito nailagay, it's negative 12.12. So, yun. Ayan, na-check. Let's check. Kain ng pawn. Tapos check. Tapos, mali. Ito. Anong sabi ng computer doon? Dapat doon yung check. Dapat doon daw yung check. Yun. Pwede na. Makatabla na ba yun? Paulit-ulit na. Check. Tapos, check.
sa tabla. Sana mag-check doon. Tingnan natin ulit. Napakagandang laro po ito. Yun. Umalis. So, doon lang. Yun. Kinain. Check. 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 Kinain lang. So, 18, mali na. So, yun. Kaya, nag-resign si GM Joey. So, yun. Natalo si GM Joey. Next game, kalaban niya si Bong Anas. Si Bong Anas ay rating niya ay 2,246. Si GM Joey ay itim. Flip natin. Yun. Si Bong Anas ba ang kanyang kalaban? Parang nangyari ito, no? Kanina. Ganito din yung form. Pero ngayon, dito na siya Ayan, may mga atake. Okay, so finally, all pieces develop na. So, in-attack yung queen side. King side. So, may attack dito sa C5 fork. So, umalis. Yun, kaya pala nag-move yung doon. Na, parang defensive si GM Joey dito. Yun lang. Mali kasi baka akala ng kalaban pagkainin may check dyan makain yung knight sa E7 pero hindi kasi magpa-cover rook lang. Hindi nga kinain. Pwede, ano ba? Pwede ba yun kainin? Hindi. So, 4 kontra 4. Yun. Medyo malakas yung atake. So, yun. Makain. Lamang pa po. I think may lamang pa po ang puti. Yun. Ito yung mali na pagkain binigay dahil sa time pressure. So, wala na. So, nag-resign ang kalaban. So, next game pa tayo. Kalaban niya si Cyrus Francisco. 2308 ang rating. Malakas to. Nanalo, checkmate. Tingnan natin ang laro. Uy, binigay ang phone. Hindi kinain. Kasi magkakahol. Yun, may check pala doon.
kaya't hindi kinain. Yun, di nakita. May fork. May fork. Sinupuntahan. Inatake ang queen. So, ano yan? Mapupush po? Hindi. Inatake muna yung knight. Inatake ang knight ulit. Pawn yata. Parang okay na. Hindi. Nilagyan ng harang ng bishop. Ilagay sa h6 for possible mate. Tapos, ang gagawin niyan, push pawn na. Yun, push pawn. Kasi para maka-queen. Kain na queen, check. Yun, kinain. Yun, kini-queen to queen na. Kasi lamang na. Queenless na po kasi. Check. Checkmate. Mati po. Mati po ang kanyang kalaban. So, next game. Punta tayo ulit. Round number, pang ilang round na ba ito? 2, 4, 6, 8. Ilang rounds ba ito? 12 rounds ba ito? So, pang 10 rounds. 10 rounds. Kalaban niya si Leonard Libong Kogon. Nanalo si GM Joey ulit. Black si GM Joey. Tingnan natin ang laro. Ayun, umatake si GM Joey sa B2. Kinain. Inatake yung diagonal. B1 to H7 diagonal para di makapunta doon yung rook. Inatake naman yung bishop na yun. Move lang ng 1 sa E6 para protektahan ang pawn sa D5. So nag-queen to queen. Inatake ang queen, ang knight. Okay, so nagkaroon ng double pawn. Pero may attacking. Nag-a-attack na yung rook sa A file. Tapos yung knight, maka-jump yan dyan sa C4. Nag-jump nga. So, mag-create yan ng attack. Inatake ang C file. Yung C3 na pawn. Base. Okay, naghanap ng exchange. Kung kakainin, ma-defense automatic yung yung pawn. Hindi kinain. Kinain na ng rook. Double, dalawa na ang nag-attack sa pawn. Dinipinsaan ng knight. Pero magiging passive itong rook sa A1. So, nag-move lang sa A5. Aatakihin yung, I think, aatakihin yung inatake ang knight. Doon, nakabalik. Kaya pala nilagay yung rook sa A5 kasi mag-protect siya doon sa pawn sa D5 pagkaalis ng bishop. Yun, ang logic. So, yan, nag-protect ang rook. Inatake na po yung pawn nandoon sa A2. So, I guess, yun, hindi pa kinain. Hindi pa kinain. Yun, pinotektahan pa yung pawn. Kasi active yung bishop na yan. Yun, inatake pa, dinoblihan pa. Kinain ang pawn.
May dalawang depensa. Okay, kinain na. So, hindi na makamove ang knight kasi ang rook is pinned. Tawag na tactic dyan is pin. So, hindi makagalaw ang knight kasi makakain ang rook na nasa c3. Pin po ang tawag na tactics dyan. So, kinain yung bishop, pawn ng bishop. Yun, inatake. Aatakihin yung rook. Yun, nag-bishop to bishop. Kinain. So, mag-move ang knight. Kinain. Inatake ang pawn. Kain. At may same lang pawn. Pero ang kaibahan ng pawn ng black ay pass pawn. So, tingnan natin paano siya naipanalo. So, mag-move lang ng pawn. Tapos si king papunta sa yun, naka-check. Yun. So, balikan natin ulit. Yung move na yan. Tapos, check. Yan. So, ginawa ni GM Joey, hinayaan na yung pawn doon sa B5. Kinain na yung pawn dito. Si GM Joey, before that move, si GM Joey, yung kalaban niya ay may 1 pawn island. Si GM Joey ay mayroong 3 pawn island. So, mahirap yan depinsaan. Nangyari is hindi din makaproceed siya kasi protected. So, pwedeng tabla. So, naging ganito. So, ang nangyari, tabla yung position naging same na. Ito po, yan ay yung move na yan yung yun. Mali po ang tira ng white. Mali po ang tira ng white. Bakit mali? Kasi pagkain niya, may check tapos bakante ang rook. So yun. Kaya nag-resign po ang white doon. Yun po kasi pag makalaban ka ng grandmaster, medyo may kaba. Kahit national master, kakaba ka. Kahit candidate master, magkakaba talaga. So wag lang, just enjoy the game. Yun lang po yung sekreto, enjoy the game. Tapos, next game, number 11 game ni GM Joey, tabla. Tingnan natin, friendly draw ba to or hindi? Parang hindi. Okay, so si GM Joey ay puti. Kalaban niya si Daniel Tubing, 19. Okay, so si GM Joey ay puti. Tingnan natin, inatake agad ang pawn. Okay. Okay. Yun, inatake ang pawn doon. Inatake ang rook. Parang sayaw, no? Yun. Yun na ba yun? Oo, kasi kinain. Ano ba ang kinain? Kinain ni GM Joey ang pawn. Ako nito, bakit hindi kinain? Bakit hindi kinain yung bishop? Oo, ako dito. Hindi kinain ang bishop. So dito gusto ko kainin yung bishop. Nag-a-attack siya sa rook. Tapos pagkain, tingnan na lang natin, no? Pero sabi sa computer, lamang na ang computer dito. Kinain na lang. So, naging, ang laro? Naging,
Ihado si GM Joey. Taking na ang laban. Yun. Nag-agree ng draw. Nag-draw. Kasi, bakit? Nag-draw. Masaya naman ang kalaban na naka-draw kay GM Joey. Okay, so last game po dito sa 24th Timmy Bugbugan Blues. Last round. 0.5 lang po ang diferensya ng second. So, kailangan talaga manalo dito. How to train your hero ang nakalaban ni GM Joey. Si GM Joey ay puti. Tingnan natin. Sicilian defense. Okay, naging passive ang black. Yun, queen to queen. Kinain. Break sa F. Kinain. Natake. Kinain. Nagkaroon ng pass pawn. At nakita natin, my fork. My fork strategy dito, knight fork. Yan. So, kinain. Yun. Exchange na. Yun, inatake ang pawn sa B7. Sacrifice yung pawn sa yung pass pawn para lang magkaroon ng attack. Nangyari, yun nga. Attack yung pawn. Pumunta ang king sa G2 to protect and ready for attack. Yun, matake po. Nag-advance po ang king. Kinuha po ang importante na square para hindi makapunta. In-attack ang pawn. Dinipinsaan. Chinek. In-attack ang bishop sa king. So, yun. Plano siguro pupunta ang rook dyan sa B file or dun sa F file. Yun, kinain na yan. Nakainin na kasi lamang. Yun, pumunta sa F file. Pumunta ulit doon sa Di na yun. Nakain. Hindi pa kinain. Hindi kinain kasi yung rook. Makain yung rook. So, yan. May treatmate doon sa A7. So, yun. Aatakihin naman yung rook doon. Hindi na. Kinain na. Pwede din. Pupunta dito ang rook. At trap na ang bishop. No? Trap na ang bishop. Pero ang ginawa, kinain lang ang pawn. So, na-check. Na-check. Natake ang bishop. Kinain ang bishop. Kainin lang pala, no? Tapos, wala na. Nasa forma po ng mate. So, nag-resign na po ng kalaban. Nag-resign ang kalaban dahil sa wala na pong chance na manalo. Okay, so yun po. Kung maraming salamat sa panonood po ninyo sa ating 24th Timmy Bugbugan Blues na nag-champion si GM Joey, kaibigang GM Joey 93. Nag-second si Freddy Talabok at saka nag-third si IM Super Gilo. So maraming salamat. Bye-bye. Please subscribe to our channel and please share to your other friends. Goodbye.